Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat, mga kapatid. Sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Amen. Atin pong pagnilayan, mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay Lucas, Kabanata 1, may talatang 57 hanggang talatang 66 at may talatang 80. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sininyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Sakarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Sakarias at siya nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Hudiya ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita. Ano pat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya ay nanirahan sa ilang hanggang sa araw na nakilala siya ng bansang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po, mga kapatid, ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Juan na tagapagbautismo. Si Juan po, mga kapatid, ang tinutukoy sa propesya ni Propeta Isaias. Tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ano po ang isinisigaw ng tinig, mga kapatid? Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Mga kapatid, nung panahon po na nangaral po si Juan na tagapagbautismo sa ilang sa Hudiya, isinisigaw po niya, mga kapatid, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patatawarin ng Diyos. Mga kapatid, maiksi lamang po ang kasaysayan po ni Juan na tagapagbautismo na mababasa po natin sa 4 na ebanghelyo, mga kapatid. Si Juan din po, mga kapatid, ang nagbautismo sa ating Panginoong Hesukristo sa ilog Jordan. Sa ebanghelyo po natin ngayon, mga kapatid, sinasabi, humingi si Sakarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Sakarias. Bakit, ano po ang nangyari, mga kapatid? Atin pong balikan ang kasaysayan po ni Sakarias. Si Sakarias po, mga kapatid, ay isang paring Hudyo. Siya po ay kabilang sa pangkat ni Abias. Si Abias naman po, mga kapatid, ay kabilang sa tinatawag na 24 Priestly Division. Ayon po, mga kapatid, sa kaugalian ng mga Hudyo, kailangang magpalabunutan. Kung sino ang mabunot, kung kaninong pangalan ang mabunot, siya ang gumaganap sa templo ng Panginoon. Ang nangyari, mga kapatid, nabunot nga po
si Zacarias at siya po ang gumanap sa loob ng templo ng Panginoon. At ang kasamahan naman niya mga kapatid, nasa labas ng templo nananalangin. Habang gumaganap po si Zacarias sa loob ng templo ng Panginoon, siya po'y nagsunog ng insinso, biglang nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel. Nasindak si Zacarias, natakot po siya mga kapatid. Ngunit sinabi ng anghel, huwag kang matakot Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ang iyong asawa na si Elizabeth ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. At ang sanggol, pangalanan mong Juan. Paano ko matitiyak ito? Sabi ni Zacarias. Gayong ako'y matanda na, gayon din ang aking asawa. Dahil po hindi naniniwala si Zacarias, sinabi ng anghel, dahil hindi ka naniniwala, ikaw ay maging pipi. Hindi ka na makakapagsalita hanggat maganap ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo. Kaya po dito mga kapatid, nung isinulat po ni Zacarias ang pangalan ng sanggol na Juan, siya po ay muling nakakapagsalita. Sa unang bahagi po ng Ebanghelyo mo po mga kapatid, dumating ang oras ng panganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Ito po ang pahayag ng anghel na si Gabriel. Sinabi po mga kapatid, makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Yun po mga kapatid ang tradisyon ng mga Hudyo. Kasabay po ng pagtutuli ay ang pagbibigay ng pangalan. Zacarias sana ang ipapangalan ng bata, ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi. Kundi ang pangalan ng bata ay Juan. Yun po mga kapatid ang ipinapahayag po ng anghel na si Gabriel kay Zacarias. Juan ang ipapangalan mo sa bata. Sapagkat mga kapatid, ang plano po ng Diyos, mga kapatid, ay hindi maaring plano ng tao. Yun po mga kapatid ang plano ng Diyos. Magandang balita na dala ng anghel na si Gabriel papunta doon kay Zacarias. Juan ang ipangalan mo sa bata. Nagtaka po yung mga kapitbahay mga kapatid, mga kamag-anak nila. Wala naman tayong ganong pangalan sapagkat ayon po sa kaugalian ng mga Hudyo, tradisyon, kailangan na ang ipapangalan sa sanggol mayroong batayan. Maaring pangalan ng ama o maaring pangalan ng kanilang mga kamag-anak. Kaya nagtaka po sila mga kapatid, bakit Juan? Wala namang ganong pangalan sa kamag-anak natin. Kaya po naging usap-usapan po mga kapatid at naging palaisipan sa lahat ng nakabalita. Ano pa't naging tanong nilang lahat? Magiging ano kaya ang batang ito? Yun po yung kanilang katanungan. Yun po yung kanilang pinag-iisipan. Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngunit alam na po ni Zacarias mga kapatid, sapagkat sinabi po sa awit ni Zacarias mga kapatid, ikaw anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. Nung wala pa pong anak, si Zacarias at saka si Elizabeth mga kapatid, ang tawag po sa kanila ay mag-asawa. Nung nagkaanak na po sila, ang tawag po sa kanila ay isang pamilya. Kaya pwede po nating i-apply ito mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon sa ating pamilya. Hindi po ba natin itinatanong sa ating sarili mga kapatid kahit minsan, magiging ano kaya ang anak ko? Mga kapatid, tayo po ang ihimplo sa ating mga anak. Kung tayo po mga kapatid ay malapit sa Diyos, maaring ang ating mga anak malapit din sa Diyos. Kung tayo namang mga magulang mga kapatid ay walang pakialam sa Diyos, maaring ang ating mga anak mga kapatid ay wala ring pakialam sa Diyos. Kung tayo po mga kapatid ay lingkod ng simbahan, maaring ang ating mga anak din mayroon pong desire o kagustuhan
na maging lingkod simbahan. At makikita po natin mga kapatid, si Zacarias at si Elizabeth, malapit po sila sa Diyos. Makikita po natin na sila po ay pinagpala. Sapagkat ang babae po mga kapatid na hindi nanganganak o walang anak, ayon po mga kapatid sa kaugulian ng mga Hudyo, pananaw ng mga Hudyo, ito po'y malaking kahihiyan sa isang babae. Ngunit, nung naglihi po si Elizabeth, ano po ang pahayag ni Elizabeth mga kapatid? Ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. At sinabi mga kapatid ng anghel na si Gabriel kay Zacarias noong una, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kaya po mga kapatid, ang ating mga panalangin mga kapatid, tiyak po yan, dinggin ng Diyos. Kaya mga kapatid, i-confirm po natin mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating mga anak para malaman po natin mga kapatid kung ano pa magiging ano ba ang anak ko pagdating ng panahon. Amin. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.